So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, pag-usapan natin to ng masinsinan. Although na-topic natin to kagabi kasi nakapanayam natin, naka-interview natin itong si former Senator Antonio Trillanes, pero parang naging palaman lang siya sa ating topic. Mas maganda na talakayin natin to, yung one-on-one talaga tayo mga kababayan, no? Na dito sa specific na topic na to, which is yung pagkaso nga po ni former Senator Antonio Trillanes ng plunder case dito nga po guys kay former President Duterte at kay Senator Bongo. Anyway, ganito po, nakikita niyo yung papel na yan, ganyan po kakapal ang dokumento, ang papers, ang ebidensya na hawak ni former Senator Antonio Trillanes. Ito yung kagandahan dito. Kasi si Trillanes, pag nagkakaso, meron po siyang hawak-hawak na papeles. Hindi po siya yung tipo ng katulad ni former President Duterte na mahilig magkaso, mahilig mambintang, pero wala namang sapat na ebidensya. Ganyan po kakapal ang hawak na dokumento ni former Senator Antonio Trillanes laban nga po dito sa pag-file niya ng plunder case kay former President Duterte at kay Bongo. At beside guys, ito po ay kuha niya galing mismo sa DPWH at sa COA. Galing po sa COA. Talagang may basihan, talagang may hugot itong si Trillanes. At okay, baka mamaya may mag-comment kasi sa live natin may nag-comment na Alicia, bakit ngayon lang nagkaso itong si Trillanes? Actually, napaka-basic naman sagutin yan, guys. Kasi nagkaso si Trillanes ngayon dahil unang-una, si Duterte mahilig mong braso ng kaso noon. Alam niyan, biktima nga doon si former Senator and Attorney Leila de Lima na binraso talaga yung kaso. Pangalawa, sobrang basic ng question na yan dahil immune itong si former President Duterte. So, immune siya, kahit anong ikaso sa kanya, ICC man yan, AJK, or something else like that, hindi po talaga siya makukulong dahil unang-una, immune siya kasi siya yung presidente. Anyway, mamaya, yung sagot din ni Trillanes, piplay din natin sa inyo para ma-enlighten kayo. At least mismo, coming from the horse's mouth, yung sagot. So, ito po guys, pag-usapan natin, no? Itong plunder case na to na ikinaso ni former Senator Antonio Trillanes dito kay former President Duterte at kay Bongo, ukol nga po ito guys sa company ni Go, yung CLTG Builders at yung sa kapatid niya na Alfrego Builders. Anyway, regarding po ito sa 184 na infrastructure project which is inaward nga po dito guys kay Bongo at sa kanyang company. Magtataka nga naman lahat ng Pilipino, especially ako, nagtaka ako na bakit inawardan ng ganyan kadaming proyekto itong si Bongo. Unang-una, hindi pa naman siya senador during that time. Alalay siya ni former President Duterte, attack dog siya ni former President Duterte, katulong siya ni former President Duterte. So, trabahante siya ni Digong, in short. So, bakit siya binigyan ng ganyang kadaming infrastructure project? Dito nga sa sa Alfrego Builders, 59 public works project ang ibinigay doon. Humigit kumulang 1.7 billion pesos ang nailagak doon sa Alfrego Builders na kung tutuusin sumatotal, hindi naman po qualified ang Alfrego Builders and also ito ding CLTG. Tama ba ako? CLTG company builders nila ni Go, hindi naman po qualified dahil unang-una nabebilong po sila sa category B and sa category D. Samantalang meron pong mga company na AAA company, bakit hindi na lang yun yung kinuha? So talagang na politika, ginamit ang impluwensya, ginamit ang kapangyarihan. So tama lang naman na nagkaso itong si former Senator Antonio Trillanes ng plunder dito nga po guys kay Duterte at kay Bongo. Ito kasing si Digong, ang nangyari po kasi guys, binigyan niya
sinama niya sa bidding itong si Bongo, na dapat bakit niya sinama in the first place? Kasi unang-una, nagtatrabahante ni Digong itong si Bongo. So, paano nakasama sa bidding itong si Bongo? Kaya nga, nakakapagtaka po yun, mga mamamayang Pilipino. Anyway, ipanood ko muna sa inyo yung video ni Trillanes, na kung saan nung tinanong ko nga po siya, guys, ukol dito kung kamusta yung plunder case niya kay former President Duterte at dito kay Bongo. Ipanood ko muna sa inyo. Exit muna ako, and after that, meron pa tayong ibubulat-lat. Okay? Go. Okay. So ngayon mag-proceed tayo dito sa kamusta po yung kaso ninyo kanina? Dito nga po sa plunder ni former President Duterte at dito kay Bongo, ukol nga sa allegedly corruption na 6 billion infrastructure project, tama ba? Opo. Ganito po kasi, simula 2007 hanggang 2018, itong kumpanya ng tatay ni Bongo na CLTG Builders, by the way, yung CLTG Builders, initial ito ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go, parang ganon. So, si LTG. Tapos yung kapatid niya, yung Alfredo Builders, itong dalawa na ito, nakakuha ng 184 government contracts na ang total ay 6.6 billion pesos. Ito ay nung panahon na mayor sila Duterte at nung presidente si Duterte. Nung presidente si Duterte, of the 6.6 billion, ang nakuha nung tatay at anak ni Bongo ay 4.5 billion pesos. Tapos ganito po yan. Yung lisensya nung kumpanya nung tatay at anak ni Bongo ay hindi qualified makakuha ng ganyang kalalaking mga kontrata. Kaya makikita mo talagang nagamit yung impluensya at posisyon para makalap nila yung mga contracts na yon na nagko-constitute nga ng plunder. So maliwanag po ito. Ito na siguro yung pinakamadaling i-prove na plunder case sa kasaysayan na bansa natin. Yung iba, medyo naguguluhan dun sa issue, bakit daw ba yung pruweba ko na napunta kina Bongo yung pera. Kasi doon po sa plunder case, pagka ikaw at ang iyong pamilya ay nakinabang sa pamamagitan ng iyong posisyon at impluensya, plunder yon. Yung dati kasi tinatanong kung anong pruweba, dati gumagamit sila ng dummy, Kunyari, may isang, let's say, isang government official, meron siyang favored contractor, tapos yun ang palaging nananalo ng proyekto, tapos binibigyan siya ng komisyon. So kailangan mo ng pruweba kung paano nabigay yung komisyon. Pero in this case, hindi dami Hindi ibang tao yung nakatanggap ng proyekto at yung mga nagkukubra ng mga cheque na pambayad sa project. Pamilya na niya na mismo. Kaya yun yung pruweba, yung paper trail. Pag every time sila ang nag-i-encash ng cheque, diretso sa pamilya niya. Kaya pag sinasabi ni Bongo na hindi ako nakinabang dyan, paano hindi ka nakinabang? Pamilya mo yan. Nakinabang yung pamilya nyo. Unless hindi niya kinoconsider na pamilya yung tatay niya at saka kapatid niya. So, yun ang hindi nila malulusutan. Kasi palagay ko, nung sinimula nila ito, nung mayor pa lang si Digong, akala nila siguro hindi sila aabot sa pagka-presidente at hindi makikilala si Bongo. Ngayon, alam ng buong Pilipinas na itong si Bongo at si Duterte ay magkadugtong yung bituka. Di ba? Tapos, at bakit mo naman sa dinami-dami ng mga kontratista sa buong Pilipinas, bakit makakakuha yung tatay mo tsaka kapatid mo ng 6.6 billion pesos doon pa sa Davao? Di ba? So maliwanag yun na ginamit yung impluensya
para mapunta sa pamilya. Therefore, pag nakinabang yung pamilya mo, nakinabang ka. Ganun po ang nakalagay po sa plunder law. Kaya ano po, no? Sabi ko nga, ito na yung pinakang madaling plunder case na maipoprove. So basically, ang tinutukoy dito ni former Senator Antonio Trillanes na ginamit nga ni Duterte ang kanyang impluwensya. So kasali dito si Bongo sa plunder kasi nakinabang po ang kanyang pamilya. So, ulitin ko, lahat naman tayo magtataka, 'di ba, na hindi naman po qualified ang Alfrego Builders and yung CLTG Builders. Dahil unang-una, yung Alfrego Builders Construction Supply nga lang, 'di ba? Hindi nga po sila full in machinery. Wala nga po silang mga bulldozer. Laborer lang ang meron sila, pero nabigyan ng humigit kumulang 59 public works project na nagkakahalaga ng 1 billion. So, tama lang naman po ang ginawa ni Trillanes na nagkaso siya ng plunder dito kay former President Duterte at dito kay Bongo. So, bukod sa ICC, bukod sa obstruction of justice, mukhang patong-patong na nga ang kinakaharap na kaso ni former President Duterte. Hindi na siya nilubayan ng karma. Diba? Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.